Okay, tanungan portion na. Ang unang katanungan na ibibigay ito ay galing kay Eralyn Ducay Aragon. Bro Jando, ang alam ko po ay mortal sin ang hindi nakapagsimba sa araw ng linggo. Ask ko lang po, yung hindi po nakapagsimba sa araw ng linggo at kagabi po ay sa celebration ng Bihilya po ay nakasali po sa pag-renew ng baptism. Pwede na po ba makapag-communion po kahit hindi nakapag-kumpisal po? Hindi ko magets. Itin ko ha. Ang alam ko po ay mortal sin ang hindi nakapagsimba sa araw ng linggo. Ask ko lang po, yung hindi po nakapagsimba sa araw ng linggo at kagabi po, sa celebration ng Bihilya po ay nakasali po sa pag-renew ng baptism. Mm. Pwede na po ba makakomunyon po kahit hindi nakapagkumpisal po? O Brother Angel sa iyo to. Brother Angel, Ah, Yes, medyo actually, ano eh. Brother Angel, question ko Sige rin yan bro. kasi nung ano Sige bro, kasi ikaw. nung Sabado de Gloria, 'di ba, may renewal of baptism. At binasa ko doon yung kasi nakaano naka PowerPoint yung sinasabi ng pare, tapos naka-translate sa English. Yung baptismal renewal of baptism pala is ano din pala yun, parang wash away all our sins din pala yun. So, anong tingin mo dyan, Brother Angel? Yes, renewal din kasi, although renewal Mm. ano, pero mahirap din ng ano 'yun. Ang ano ba yung point ba kasi niya, hindi ko maintindihan. Ang Hindi point na niya, naunawaan ko, hindi Brother siya Angel, nagsimba? Hindi na di siya ba, nagsimba ng Sunday? di ba Gano'n? kasalanan Hmm. mortal ang hindi makasimba ng Sunday kahit isang beses. So, siguro, mayroon siyang Sunday na hindi nasimbahan. So, alam niya mortal sin yun. Pero, naka-attend siya doon sa renewal of baptism. Ibig sabihin, naka-attend siya doon sa misa na may renewal of baptism. Ang tanong niya, kung pwede na ba daw siyang pwede na ba siyang manguminyon kahit hindi siya mangumpisal? Pwede siya mag-communion kailan? Yung vigil na 'yun at or yung Sunday na Easter Pwede na ba Sunday siya? na Pwede na ba siya after nung kaniyang no, pala? no after nung kanyang na-attended na ano yung term na ginamit niya sa Brother Jando? Ano yung term na yun, Brother Jando? term na ano? Katelya? Katelya ba yung sinabi niya term? Di ko nakalimutan ko eh. Basta may term siya na ginamit na na-attended niya na mayroon daw renewal of baptism. So yung renewal of baptism kasi, syempre, wash away our sins pa rin yun. So ang tanong niya kung pwede na ba siyang hindi mangumpisal, mangimunyon na lang agad. Medyo mahirap po 'yun 'no kasi Kasi ako kagaya ng question ko rin yung sarili ko oo. eh. It's a renewal of baptism. So though yung baptism natin, ano yun, no? Baptism natin is the same as was away. Kaya nga, ang nangyayari sa mga hindi Katoliko, halimbawa, magbalik sa Catholic Church, pumunta sa Catholic Church, walang confession sila. Bakit walang confession? Kasi yung baptism nila at adult confirmation o adult baptism nila, was away na yon, walang kumpisal yon. Pero iba yung sitwasyon kasi yung tinatawag nating renewal of baptism, no? Ang ano doon, medyo tricky yon. Mas sigurado tayo kung ano, lalo na kung alam mo Pero Brother marami Angel, yun nga mortal ang sin. concern ko kasi nga yung nag-renew yung Sabado de Gloria, so binasa ko talaga yung sinasabi ng pare sa English. Mm. Ah, andun talaga sa rito na talagang forgive our sins talaga, Brother Angel. Mm. Paano yan? Mm. Kaya nga. So, kung hindi tayo sigurado sa ganun kapatid, ito nagtanong kanina, mas sigurado ano na tayo. Parang ganito rin 'yan eh. 'Di For ba? surety na lang, no? Kasi sa penitential act natin, pansinin niyo bago magmisa, 'di ba? Uh, yung penitential act, yung inaamin ko bago mag-umpisa yung misa. So, aminin muna natin at kasalanan para maging karapat dapat tayo sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos, di ba? At sa inyo mga kapatid, actually it was away already the ano yun, the mga venial sin. Pero kung may mortal sin ka, walang bisa yon. Pero pansinin nyo, sinasabi rin ng Code of Canon Law natin, even venial sin, we need to confess. See? So, ibig sabihin, yung mga ganong sitwasyon, base dun sa aral na simbahan, kahit nga yung mayroon tayong Code of Canon Law, kahit yung banal na Eucharistia, it was away venial sin pala. Yung venial sin. So, pero yung mortal sin talaga hindi pwede. Pero, bakit ang batas na simbahan Code of Canon Law, we need to still confess the venial sin. So, ibig sabihin ba nun, walang kwenta yung natin, yung act of contrition o penitential act sa misa? Kasi doon, pag-amin na yun eh. But, still, the church wants us, Code of Canon Law, to go to confession pa rin, even confess our venial sin. So yun po yung pwede nating isagot diyan na mas sigurado tayo siyempre, no? Like ko sinasabi rito, no, reaffirm it is a way to reflect the significance. So actually, ang sabi rito, may nag-share dito, ang sabi niya, yung renewal of baptism daw, reaffirm the promises made at their baptism. It is a way to reflect lang, no? So on the significance of baptism and recommit one's one's self is Christ to, nakaano siya. So masigurado tayo kapatid. Mga nag-anong ganun, masigurado tayo, we still need to go to confession para ma-sure tayo. Yun lagi natin binabanggit dito. Pag hindi tayo sure sa isang bagay, nagda-doubt tayo, we need to confess para masigurado. Kagaya ni Father Bobby, nabanggit niya yun nun eh. Sabi ko, di ba Father Bob, yung mga vinyals, bakit tuloy-tuloy ang confession din? Kapati daw siya eh, tuloy-tuloy. Twice a month, twice a week ba? O once a week? Kasi sabi niya, ganito, siyempre sa mata, gano'n. O tinanong natin, paano yung mga penitential act? Pag misa, yung pag-amin. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos na ako'y nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa. Di ba nawawas away yung venial sin doon? Oo daw, pero mas maganda sabi niya, mag-confess pa rin. Ganon din yun. Mas para sigurado tayo, mag-confess pa rin para sigurado. Bro Jando? Okay, so ito naman tayo ngayon sa ito lang muna May, Hammer. may nag-raise ng hand pa rin dyan, do. Yun na nga, may nag-raise na nga doon sa Atilinda Bagnas. Atilinda, good evening. Atilinda? Hello, Atilinda. Good evening, Atilinda. Mukhang hindi siya Oh, may nakikinig. itatanong lang po ako. Sige, go ahead, go ahead. Sige, go ahead. Sa buhay pa si Hello po. Hello. Hello, Brother Jando. Yes, go ahead, Narinig go po ahead. ako? Yes, go ahead. 'Di ba patay na si Pope Francis? Tapos sabi niya may ano siya ng Holy Door. Magkabisa pa po ba yun kahit patay na po siya? 'Di ba isang taon po 'yan inaano niya? Brother Angel? ang ano naman ng Santo Papa kapatid, no? Hindi naman po yan na kasi kapag pag sinabi ang batas po ng simbahan katulad ng mga holy door hindi naman po nawawala ng visa yan. Pwede po tayong pumunta pa rin diyan but still no to get a plenary indulgence yung mga ano sa mga holy door kahit isa lang yan pwede tayong pumunta but kailangan pa rin ng confession, kailangan pa rin ng proper contrition. So lahat po yan, kapatid, mga ano po yan, mga effective pa rin yan hanggang ngayon dahil wala naman sinasabi o pag namatay. Ang nawala lang dito yung authority niya. At alam niyo po ba yung singsing niya, yung bakit sa mga hindi nakakalam, 'di ba pansin niyo, yung singsing niya 'di ba inano na yon, winasak na. Alam niyo po ba tawag doon? Ang tawag doon Pope Fisherman's Ring. Bakit nga ba kaya Pope Fisherman's Ring? Bakit po? Kasi sumisimbolo yun kay Apostol Pedro
na isang fisherman. So, kaya ang tawag dun sa singsing ni Pope, kaya kaya inaano yun to avoid din forgery, no? Yung ano yung forgery, pamimeke. At saka at the same time, yun na yun yung katapusan na ng ano niya, nung authority niya sa mundo, no? At yung ring niya, ang galing nga nabasa ko, Fisherman's Ring. Yung palang ring ni Pope. Bakit? Kasi yung fisherman si Apostol Pedro na siya mismo yung successor si Pope Francis. Sa panahong ito, siya yung successor. So, dagdag kaalaman lang yun, no? Ang tawag doon sa singsing na winasak, Pope Fisherman's Ring. Dahil si Apostol Pedro ay isang fisherman, manging isda, no? Ang galing ng ano nun. Opo, wala lang pong problema yun kung ano, no, gusto natin pumunta pa rin sa ano natin, wala lang problema yung kapatid. Okay, salamat. Maraming salamat po. Kasi Opo. isang beses pa po ako nakapunta. Mhm. Salamat, bro. Salamat Salamat po. po sa Diyos. Yun lang po. Sige. Dito si Recolectados may tanong, si kay Brother Romer to. Brother Romer, question dito bro. Totoo daw po ba bro na malakas ang mga demonyo tuwing Black Saturday? Okay, bro. So, ang demonyo talaga, yung kapangyarihan talaga nila, ganun pa rin. Lumalakas yung kapit. Lumalakas yung stronghold nila doon sa mga tao. Bakit? Kasi yung sinasagawa nila na ritual ay binablaspheme nila yung ano talaga, yung celebration ng Biyernes Santo. Kasi kung lalakas pa yung mga demonyo na yan, tagal na tayong tinapos. So, ano lang, na yung as-is lang talaga yung ano nila, kapangyarihan. Lumalakas talaga yung stronghold ng demonyo sa buhay natin. Kaya nga, ang gagawin po natin kapag ganoon, magdasal po tayo ng maigi. Kasi ang ginagawa talaga ng ano natin, yung mga kapatid din natin, ng mga Katoliko, ang daming mga ang dami talagang superstitious belief. Simula pa lang ng pagkatapos ng Ash Wednesday, 7 consecutive Fridays, gumagawa sila ng pagpangalap, yung paghahanap ng mga ng mga sangkap para sa panghalo doon sa mga oil. Doon, nagsisimula talaga yung kapit ng mga demonyo sa kanila. Tapos tapos pagka Black Saturday, hinahalo nila yan. Tapos binibigay doon sa mga tao na bumibili. Lahat talaga ng pumupunta, contaminated talaga. Tapos yung mismo na isla na yan, lugar na yan, contaminated yan. So mag-ingat po tayo. Wag na lang po nating na malakas malakas talaga yung kapit nila, yung presensya nila. Kaya nga, wag tayong magpapaniwala kapag Biyernes Santo ay hindi maliligo. Kasi tama naman ang sinabi ng mga lolo natin noon na bawal manligo sa ilog kasi yung contamination ng mga langis nandun talaga kasi pinapaanod nila yan. Pero ang ginagawa talaga ngayon ng mga matatanda, nilahat nila, generalize nila na bawal maligo. So yun ang bawal. Yun ang hindi maganda na hindi tayo maligo. So lahat ng mga natin superstitious, tanggalin yon kasi yun ang nagpapalakas ng stronghold nila sa buhay natin. Kaya nga doon sa pagkabuhay, parang ba yung opening ng Biyernes Santo at saka yung pagtapos, yung pagkabuhay. Ginagawan pa rin nila ng ng blasphemy. Ano mga blasphemy ginagawa nila? Kinukuha nila yung mga bulaklak na galing sa mga taro. Halos yan, halos magrarambulat, magrarayot yan mga yan. Kasi para makakuha lang ng mga bulaklak, para anong gagawin nila? Gagawin nila na insenso, pang insenso doon sa tindahan nila, sa lambat, sa bahay nila para magkaroon ng swerte. So wala pa rin. Sayang pa rin. Sayang pa rin yung pag-celebrate ng Biyernes Santo at saka yung Easter kapag meron kanyan. Kaya nga uh, hindi lahat din na nagpupunta ng ng sa Biyernes Santo, yung nagse-celebrate ng Stations of the Cross, nagdarasal, yung iba nagre-renew yan.
So, sana po no, makaabot ito sa lahat ng mga Katoliko. Kasi sa dami nating mga Katoliko, konti lang talaga ang nag-practice ng totoong doktrina at arals ng simbahan. So, yun lang po, Bro John Ray. Ayan, maraming salamat, Brother Romer. Brother Jando? Hello, bro. Yes. Dito kay Sister Rachel pala, may tanong dito, Brother Jando. Sister Rachel, sabi niya, good evening po. Sa plenary indulgence, isa po sa requirement, pray for the intention of the Pope. Ano po ang pwede ipalit doon? Salamat po, Brother Angel. Meron ba pwedeng ipalit doon? So, mabigat talaga siya. Prayer for the Pope. Yan yung ano natin, professions of faith, Our Father, Hail Mary, Holy Mary, Glory be. But ang ano natin yan, may kapalit ba doon? Hindi natin ano yun. Pero why not to? Bakit pupunta ka pa sa kapalit nun? Ilang actually, wala pa 1 minuto yun, 2 minuto. Ako, every morning po, dinadasal ko yun, profession of faith. Idagdag na for the intentions of the Holy Father, or, no, for our Pope. And then, dasalin nyo yun, I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. So, yun po yung ano ng kapatid, no? Walang ano, wala naman tayong alam na kailangan mo pa ipalit. Baka si Brother Wendell, pa-co-host nga daw, baka meron siyang pwedeng idagdag dun sa pwedeng ipalit dun sa ano. Pa-co-host daw, bro Jando. Sige, Wendell, Brother Wendell. Kasi kanina ko to, wala to eh. Ngayon, dito na. Good evening sa iyo, Brother Wendell Talibong, from Uzami City. Hello, Brother Wendell. Unmute, bro, Wendell. Wala siyang mic. Okay na. Brother Wendell, Yes. na-strike kami kagabi sa ano. No, so Na-strike ka, brother, brother Oh, John Ray? oo. anong strike? Ewan ko, video yun, may video, ang video. Strike o Hindi copyright lang? strike. Copyright Strike o lang. copyright lang? Copyright lang, copyright. So i-trim ka- nyo. I-trim nyo lang yun. Kasi iba yung, ang ginawa ko, iba yung delete yung live ko gabi. Strike. Iba yung strike. Iba yung strike. Oh. Okay. Copyright pala. So, kaugnay sa tanong, dahil nasa CD vacante tayo, no? At pag nasa CD vacante, lahat na may isa sa buong mundo, di na isali ang pangalan ng Santo Papa. No? Di na yun isali. Bishop na lang at sa lahat ng mga ordained ministers. Dahil yun po'y pahiwatig na pinagdasal natin sa banal na espiritu na ang mga cardinals sa Papal Conclave ay makapili ng bagong tinatawag na Vicar of Christ. Pero ngayon na dahil isa sa mga conditions in order to obtain plenary indulgence ay ipanalangin ang intensyon sa Santo Papa. So paano ipanalangin ang intensyon sa Santo Papa na sidipante na tayo? Ano ang ipalit? Ang unang ipalit, ipanalangin ang kaluluwa sa yumaong Santo Papa. Yon ang una. Ipanalangin ang kaluluwa sa yumaong Santo Papa. Pangalawa, hindi lang panalangin. Sa lahat ng mga lay, fasting and prayer para sa Papal Conclave na makapili ng magaling na leader na gagabay sa ating simbahan, no? At sa mga isyu na makapag-unite siya sa tinatawag na mga isyu kaugnay sa simbahan. Ito mga isyu, can he rehabilitate the trust and honor for Vatican? Yun ba sa Santo Papa na yan?
can he unite? Dahil divided tayo, yung tinatawag na progressive and conservative. At diyan sa progressive, diyan ang galing ang tinatawag na may mga infiltrator sa grupo ng Freemasonry, no? Ayun, siya ba'y susunod sa mga agenda ni sa yumaong si Pope Francis o kaya against ba nito? So, marami ang dapat isyong tatalakayin. So, ang atin, dahil wala na ang Santo Papang namuno, wala na siyang intentions, pwedeng palitan natin in order to obtain plenary indulgence. Panalangin para sa kaluluwa sa yumaong Santo Papa at prayer and fasting para sa isasagawang papal conclave. Yun po. Ayun po, Sister. Rogenry, Yes, Brother Angel. may sinenda ko sa iyo yung tamang-tama yung sagot ko kanina, yung nag-renewal na ba, pwede na bang napatawad na ba doon yung ano? May nasend ako sa iyo, ewan ko kung natanggap mo. Yes or more. Oh, tama, galing sa ano rin, Catholic website natin. Tama, ganun na ganun lang yung sinabi ko. So at least may dokumento tayo. May sinenda ko sa iyo. Dalawa? Oo, pinagsunod ko yan dahil Alin ano dito yung ang isa, una? yung yes, may yes sa taas. Yes, attending. Basahin natin. Ito natin sagot ng simbahan po yan. Medyo maliit lang siya pero at least ito, nawala, wait. Yan, so ito. Yes, attending the Easter Vigil and renewing your baptismal vows typically fulfills your obligation to attend Mass on Easter Sunday. However, if you have committed a mortal sin, you should still go to confession to receive absolution before receiving communion, even if you have renewed your vows during the vigil. Tama ako, di ba? Yan yung sagot ko Sa pangalawa, bro, Meron pa? Oo, ayan. Pinlink man yun. Ito. Yung mortal sin and confession. If you have committed a mortal sin, you need to confess it in the sacrament of reconciliation before receiving communion. Yan. So, sa lahat ng nag-iisip na, nag-renewal na ako ng Easter Vigil, baka napatawad ng lahat, pati mortal sin. Hindi pa po. Ayan ang turo na simbahan. You still need to go to Brother Wendell, at meron pa din dito si Sister Dang. Good eve, bro, John Ray. Paano pala yung paggawa ng langis? Siguro to walang A. Ingis kasi pasa ni ingis. Paano pala yung paggawa ng langis tuwing Biyernes Santo? Superstitious din ba yun, Brother Romer? Okay, so superstitious yun. Bakit? Ang ginamit, coconut oil. Nagkukudkod ka pa ng niyog, tsaka ang pagkukudkod kasi ng niyog niyan, kung albularyo ka talaga, meron kang spirit guides, hindi ka kukuha ng iba't ibang uri ng niyog. Ang kukuhanin niyan, nakaharap talaga doon sa east kung saan aakyat yung araw na nag-iisa. Kung biruin nyo, ang hirap hanapin yung niyog na nag-iisa lang na nakaharap sa east. Mabubuwang ka sa kakahanap. Pero kung meron kang abyan, sigurado ka talaga makakatunton. Kahit na prutas na nag-iisa lang na nakaharap sa east, ang pagkuha nila yan, kuha sila, hindi nila yan ibabagsak. Kakagatin nila yan hanggang pababa. So, kapag ganoon, yung pamamaraan ng paggawa ng langis, it's an occultism. Occult po yun. Occult practices po yun. So, iwasan po natin. Kasi, meron tayong tinatawag niya na, anong tawag niyan? Kung wala na talaga
basta Biyernes Santo ha, basta Biyernes Santo ginawa mo talaga yung mga ganyan, kumukuha ka talaga ng iba't ibang uri ng mga halaman at pinanghalo mo doon, occultism yan. Pero yung simbahan, no, inaalaw tayo na gumagamit ng niyog. Yung hindi yung niluto mo, yung yung virgin coconut oil. Hinayaan yan once na wala ng stock na olive oil sa buong mundo for pastoral reason. Yan ha. Kasi sa mga exorcism oil, mga ganyan, once na wala ng stock, pwede tayong gumamit ng virgin coconut oil. Paano yan gagawin? So, kinukudkud yan, pinipiga, tapos hinahayaan yan ng 1 week. Yung ano niyan, yung tubig bababa, yung oil niyan nandun sa gitna, at saka yung matigas na yung puti nandun sa ibabaw, yun ang kinukuha nila na oil, yung nasa gitna. Yun ang virgin coconut oil. Ibig sabihin, hindi siya dumaan ng matinding proseso. Natural lang ang paglabas ng oil. So yun ang ginagamit. Pero hindi yan pinopromote ng simbahan as long as meron pa tayong stock ng olive oil. Yun ha, for yun, your pastoral reason. So kapag yung mga oil ninyo galing sa Biyernes Santo, itapon nyo na po yan, i-break at saka ilibing. Yun ang pinakamainam na gagawin. Huwag nyo nang ipaano doon sa sapa, kasi nagkakaroon ng contamination hindi lang sa mga isda, pati na doon sa mga tao din na naglalaba o naliligo. So yun lang po, Bro John Ray. Maraming salamat, Brother Romer. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. And then, meron pala dito nag-ano sa akin, no? Wait lang, ha? May nag-send sa akin dito. Wait lang. Tanungin ko muna to. Okay. May tanong to eh. Parachute na lang yung kulang mo, Brother Jando, ha? Oh, parachute na. Hindi sumasagot eh. Wait lang. Magwasak ka na lang muna dyan. Okay, so Habang ayaw wala pang sumagot. sagot. At pakinggan natin itong niya, message send niya. Wala ko naririnig. Okay, basa na ako dito. Ito ay from Ito Sinika. Paano po nanaginip ako na magdasal daw po ako kay Saint Pancracio? Kasi may sakit ako noon. Sino Pancracio? Saint Pancracio kasi may sakit ako noon. Totoo naman siya na santo. Di ko man siya kilala noon. Okay lang ba yun? Brother Romer, sa'yo ito. Sinong Pancracio, bro? Parang trangkaso, ano ba? Pancreas. Sinong Pancracio daw eh. Saint Pancracio. Pancreas siguro, Brother Romer. Pancreas. Meron Mataas yata ang santo na sugar. may santong ganun, bro. Hindi ko na Saint Pancracio daw. Ang tanong niya, na naginip siya na magdasal daw kay Saint Pancracio kasi may sakit siya noon. Okay. Totoo naman siya na santo. Di ko naman siya kilala noon. Okay lang ba yun? Pakisagot, Brother Romer. So kung magdasal ka, yung kapag ka pinadaan sa dream, ibang usapan na yun. Baka meron kang nabasa na santo na yan. Kung hindi mo talaga alam, tapos biglang nag-pop up yan, ang simbahan lang talaga ang niyan, makakapag-decide. Kasi kapag yung buhay natin, naabot na natin yung Christian perfection, ibig sabihin yung patungo na po tayo dun sa holiness, posible. Posible talaga na may intercession doon sa mga santo doon sa atin. Pero kapag attached pa tayo sa kasalanan tulad sa venial sin at saka sa mortal sin, attached pa tayo dyan, posible po yan yung mga spirit of divination. Spirit of divination. Kasi sila talaga mismo, iba kasi ang mga demonyo. Ang doktrina nila, hindi kami nag-i-exist. So ang ginagawa nila, pinapano tayo?
dinideceive tayo kasi master of deception sila eh. So gumagamit sila ng mga pangalan ng mga santo na unknown sa atin na hindi talaga kasi ang dami pong inuumit na doon sa prayer na sa ano no yung sa misal. Kasi kung doon ka magbabase sa Vetus Ordo, yung Vetus Ordo yung sa Latin Rite, may tatlo yan talaga na sunod-sunod na ano na sinicelebrate. Tatlo na mga santo. Sa Novus Ordo isa. So kapag ka meron ka na mga unknown na hindi pa talaga na ano mo yung mga santo na yan, delikado po yan. Kasi kalimitan ng spirit of divination, kumukuha sila ng iba't ibang uri ng mga pangalan ng santo at pinapadaan nila sa dream para gagawin natin na debosyon. Pagkatapos niyan, magdi-dream ka pa ulit na may ibibigay yan ng mga bato or ano yun para manggamot. Ang dami na naming pasyente na naging ganyan. Kasi bakit? Hindi pa nila naabot yung Christian perfection eh. Mahirap talaga na mag-prove ka sa sarili mo na santo. Kahit na yung mga santo, kahit na si Saint Paul, hindi talaga siya na nag-prove. Sabi niya, we are, nag-strive pa sila sa pagpunta doon sa ano sa holiness. Hindi po talaga nag-ano siya na kami mga santo. Hindi. Kaya nga po, paano po natin malalaman na nandun tayo sa stages ng ano, yung sa holiness kapag ka nasa purgative stage. Hindi ko pa to na-explain. Explain ko na lang kasi mahaba-haba talaga itong ano, mataas talaga ito na ano, explanation. Yung sa purgative, kapag ano ka pa, nagsa-struggle ka pa sa mortal sin at saka sa venial sin, doon pa yan, purgative stage pa yan. Pagka nandun ka na sa illuminative stage, kapag wala ka ng ano, wala ka ng anong tawag yun, attachment doon sa mortal sin at saka sa meron ka pang konting attachment sa venial sin, nandun ka ba sa illuminative. Pero pagdating sa unitive stage, kapag wala ka ng attachment, doon sa dalawa, mortal at saka sa venial, merong imperfection, konti lang. Yan, abot ka na doon sa malapit ka na diyan sa holiness. Kaya nga po, yung iba ang dami na yung ano nila, yung puso nila, yung stages ng ano nila, yung buhay nila sa unity. Wala na talaga yan. Grabe na po talaga yung prayer life nila. Pero sa kanilang sarili, hindi talaga sila na nag-a-admit na mga santo na pero sa tingin na sa ano talaga nila, holy talaga yan. Takot na takot yung mga santo niyan. Kahit na si ano, ano natin si Saint yung patron ng mga piloto si Saint Joseph of Cupertino, grabe yung ano niya, yung humility niya, lumilipad, nag-elevation talaga siya kapag makarinig lang siya ng Jesus at saka Mary na pangalan, nag-ano talaga siya, levitation. Yun ang mga tao na puno ng pagkabanal. Pero kapag hindi pa natin yan naabot, tapos meron ng mga ganyan na mga dream, ay mag-ano na po tayo. Kasi yan, mga spirit of divination yan. Kaya nga, ang dami doon sa Office of Exorcism na kahit na doon sa Cebu, in-explainan inano siya, yung in-advisean siya ng pare na isulat lahat daw yung mga ano, yung mga mensahe ng mahal na berhen kasi nagpakita sa kanya eh. Yung mahal na berhen na nagpakita. Ang daming mensahe pero pagdating sa office, binawala namin, galit na galit. Kasi sabi daw ng pare na isulat. So anong ginawa namin? Tinerminate. Kasi ayaw talaga nila maniwala. Kaya nga itong mga demonyo na to, hindi sila talaga nagpapasamba sa sarili nila na figure. Kasi matatakot tayo eh. Ano gagawin nila? Mag-hide sila doon sa mga santo natin. Gagamitin talaga nila ang pangalan para ma-deceive tayo. Pagkatapos niyan, pagka nahulog tayo sa bitag, wala na. Ang dami na, manggagamot ka na. Ang dami nang gagawin. Yan ang mga mediums. Ang dami mga mediums na dumaan lang sa pinadaan lang sila doon sa dream. Kaya nga po, delikado yan. I-renounce po natin yan. Huwag tayong maniwala sa mga dream. Nandyan man yan, mababasa yan sa sirat na
kapag ka maniwala ka doon sa iyong panaginip, para kang isang tao na naghahabol sa sarili mong anino. Yun po bro John Ray. Okay. Brother Jandoy. Okay. So Bro ito naman, Jando. meron tayong magtatanong sa linya. Hello, good evening. Hello, good evening. Brother 9129. Hello? 9129, good evening. Ay, huwag ka mag-mute bro, di kita marinig bro. Hello? Hello bro? Yan. Go ahead. Hello bro? Hello? Putol-putol ang linya mo, putol-putol. Oh, magandang gabi bro. Ano yan bro? Wala kang malakas signal dyan, mahina. Talaga mahina signal mo. Wait. Wait lang muna ha. Hello, go ahead. Putol-putol mo linya bro. Wala, putol talaga. Michael, let me borrow the phone, Michael. Michael, let me borrow the phone. Mahina. Iyaw ko na lang to. Dahil mahina. Try ko nun siya tawagan ito direct sa kanyang number. Baka sakali na makasagot siya. Wait lang ha. Oh, uy. Masabi? Asa to? Wait lang ha. Friend request. Okay. Bro Jando. Yes, wait lang. Sagutin lang ako madalian. Dito sa messenger ko may nagtanong bro. Sige bro. Okay, sabi nito si Stacy. Si Sister Tessie, sabi niya, good evening po bro Angel. Tanong ko lang brother, sa kumpil po ba, pag babae, pwede po bang lalaking kukunin ninong po? At sa lalaki, babae ang kukunin ninang. Salamat po sa sagot. Si Stacy, sana makinig po kayo ngayon. No? Tinext ko, sabi ko sa live po natin sasagutin. So, ang turo po ng simbahan, mga kapatid, it's walang gender na pinipili ang nino at ninang. No? Lalo na, ang talaga requirements po ng simbahan sa mga ninang, nino, sa mga nakakaalam, hindi pa nakakaalam, isa lang dapat talaga. Ngayon, isang dosena yata yung ninong-ninang. No? So, ang ninong pala talaga, ninong-ninang, isa lang dapat, no, sa isang bata o sa isang, halimbawa sa mag-asawa. At least hanggang dalawa lang, ano. Pero pag dalawa yan, hindi po pwedeng parehong ba? Actually, turo ng simbahan to ha. Hindi pwedeng parehong female o parehong male. So pag dalawa, kailangan daw isang lalaki, isang babae. Pero ang tanong niyo po si Stacy kung pwede ba yung sa lalaki ang ninang ay babae, pwede po 'yun kung isa lang. Kung ang babae naman ang bibinyagan, no, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyo, ninong lang eh. Kukunin ninong, hindi po sinabi kung binyag to, no. Pero walang gender 'yun kung isa lang. Pero kung dalawa 'yon, hindi pwedeng parehong lalaki or hindi pwedeng parehong babae. Kailangan kung dalawa ang nino at siguraduhin niyo po na nasa practicing Catholic siya, Katoliko talaga at hindi siya live-in, hindi siya civil marriage. Sa mga nanonood po ngayon ang turo ng simbahan dapat nga actually dalawa lang ang ninong-ninang. Noon kami, ako dalawa lang eh. Dalawa lang talaga, lalaki at babae. Kung isa lang, it's either male or it's either female po. Actually, isa lang po talagang requirements. Pero kung dalawa, isang lalaki, isang babae.
yung post-testing, sana makuha nyo yung yung sagot at yan, sana nakatulong sa inyo. Bro Jando. Okay, wait lang muna ha, kasi di ba humihingi pa ng tubig dito. Tawagan ko muna yung yung number na yon. Baka sakali dito maliwanag yung signal niya rito. Lang. Ay, sa ibang bansa ito, di ko ito makontak. Lalo na ko roaming number. Okay? Wala pa siya, hindi pa siya nagre-ring. Wait lang ha. Hintay ko pa. Ba't unreachable yun? Mahalaga kasi tanong nito kaya dinadaan sa call. Kaso yung kanyang signal sa internet, mahina. Baka kako yung kanyang signal sa cellphone, okay naman. Pero hindi pa talaga siya The number you have dialed Nako, is now unattended. Please try your call later. The number you have dialed is now unattended. Please try your call later. Bro, attended may siya. nagtatanong ngayon sa live natin. Pakibasa mo na lang sa punto por punto. Oh, wait lang. Itong mo, Allen Karope. Pakibasa na ba din dyan? Natuntun mo eh. Yan, dyan yan sa si live yata to eh. Sige, go ahead. Tanong ko lang po bro Angel, ang asawa ko yung nagka-ectopic pregnancy po ng magdawang taon o magdalawang taon na po, siguro 2 years ago to. At ngayon, kinig po kayo Allen, Brother Allen Karope. Live ito nagtatanong. At ngayon ko lang na pagtanto na may buhay na pala. Sabi niya, tama yung kasi narinig niya rito sa atin pagka conception ng pagka meet ng sperm cell at egg cell ng may kaluluwa na yun, may buhay na yun. Yung bata na yun, ano po ang maganda kong gawin? Okay, ano po ba kailangan tingnan niyo po ba yung by ectopic pregnancy? Brother Allen sana po nakikinig po kayo. Ang ectopic pregnancy kasi ayon sa mga doktor, ito po yung nabuo yung bata outside the uterus. So pag ang nabuo ang bata po outside the uterus of the womb of the mother, hindi po yan mabubuhay na normal. So the tendency yan talagang mamamatay kaya sigurado sasabihin sa iyo ng doktor, hindi po ectopic po ito, hindi siya nabuhay dun sa sa mismong uterus, nasa labas. Hindi po siya mabubuhay doon. So mamamatay naman talaga ho siya doon at delikado rin yung ng nanay. So ano po yung gagawin ko? Sabi niya, wala po kasi talagang tatanggalin po 'yun, no? So Brother Allen, wala na bang pong kasalanan nun dahil sabi ng simbahan, sinurse ko ngayon, wala siyang kasalanan dahil patay na yung bata at hindi siya normal na hindi normal. Kailangan talaga tanggalin. So wala namang abortion doon dahil nga ectopic nga eh. Ang abortion, yung intentionally, nasa proper siya, nasa uterus, yun po yung abortion talaga, that's mortal sin. So, paalala po, no, pagka ectopic pregnancy, talagang, siyempre, inisip siguro nitong tatay, naku, pinatanggal ko, may kasalanan na ako, sabi niya, dahil may buhay na yun. Wala naman po, dahil ectopic pregnancy po, alam na simbahan yan. Yung natural law, tandaan po natin, pag natural law, yung church po, ina-allowed yan, natural law. Hindi nga pwede kasi mabuhay, patay na yun, kaya kinuha. Hindi naman siya pinatay, kundi talaga hindi siya mabubuhay doon. Mamamatay din po kasi siya doon. So hindi yun kasalanan kapatid. Pero yun nga, kung medyo duda kayo, i-kumpisal nyo sa father, kay father kung ano sasabihin niya sa inyo. Sabihin niyo na pinatanggal niyo yung bata dahil na ectopic pregnancy siya, nabuo sa outside uterus po, no? Pero ay sa simbahan walang kasalanan nun dahil ano 'yon, no? Dahil hindi normal 'yon, mamamatay din yung bata outside the uterus po. Yun po, Brother Allen Carope. Back to you, Bro Jando. Okay, may tanong pa dito from Elachi. Bakit po yung groom ko po wala na daw po grandparents sa kumpil? Pakisagot ko the Angel. Wala na siyang godparents sa kumpil? Oh. Kailangan may godparents sila kapatid kahit isa lang.
Hindi ko mo yan alam. pwede. Oo, kasi pipirma yung godparents, witness din yun eh. So paano nagka-godparents yun? Baka hindi niya lang napansin yun. No, si San Pancracio pala, Saint Pancracio. So Pancracio Celentino. So mayroon po tayong ano no, santo na kami no, nag-ano kami sa charismatic namin, Saint Pancratius Parish Church. So meron po sa Pancratius yung kanina po. Totoo yung may santo tayong ganun. So, yun no, yung sa kumpil po hindi pwedeng walang ninong 'yan. At least isa, kung dalawa naman, isa lalaki sa babae tatanggapin. So hindi po natin alam paano nangyari 'yon. Siguro itanong niyo na lang dun sa ano, itanong niyo dun sa kung saan siya nagpakumpil. Baka nakalimutan lang ni Mister. Baka po nakalimutan ni Mister na ano lang, na kala wala. Imposibleng wala po, hindi yan tatanggapin na walang ninong kapatid. Bro Jando. Okay, meron pa rin tanong naman dito. Ito sabi naman ni... Wait lang ha. Ito ay galing kay John D. Moderacion. Good evening mga kapuntos. For example, nandito ako sa lugar na walang simbahan. Pwede po ba mag-direct to God confession? Salamat po, Brother Angel. Direct to God confession. Wala namang problema yun, no? You can always say, sorry to God. Wala pong problema yun. Ang magiging problema natin doon, yung absolution natin, paano malalaman na pinatawad na tayo? Dahil ano ba ang purpose ng ano natin, no? Ng kaparian natin? Kaya sabi ni Jesus sa 1:20, 21, 23, ano man pinatawad nyo rito sa lupa, ipapatawad din sa langit. So, ano ba yung purpose ng mga kaparian po natin? No? Sila po yung mga representante ng Diyos dito sa lupa as an ordained priest. Yun ang magiging problema kasi doon, marami, yan ang ano ng mga born again. Oh, direct to God ka na lang, direct to God. Ang problema rito, biblically po, yung mga makasalanan na hindi, at walang reconciliation doon. Ano ba ibig sabihin ng Sacrament of Reconciliation? Hindi mo alam ngayon kung anong gagawin mo eh. Pag sa confession, kompleto siya. Bago mag-absolution yun, bago ka bigyan ng pagpapatao ng pare, bibigyan ka ng advice yan. Yun ang reconciliation. Halimbawa, ay, ano po, nakapag-ano po ako, no? Halimbawa, yung pornography, nanood po ako, ganito, ganito. Sasabihin sa'yo, ayan, ganito gawin mo, iwasan mo yan. Or ito, nakasakit ako ng tao, ay, iwasan mo yan, ganito, ganon. Tapos pagpapatawarin ka. So the difference is, ang problema po doon, hindi mo alam ang gagawin mo sa susunod at walang kapatawaran na marinig na kagaya dun sa pare. That's the difference. Ako tanong ko rin yan dati. Paano po yung ganun? Di ba, ama namin, para patawarin mo kami sa aming pagkakasala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. So, hindi pa ba mahalaga yun? Ngayon, kung na-realize natin sa pag-aaral natin, pwede naman yun eh. Wala nang problema nun kasi sabi ng ating Panginoon Kristo eh. Ang problema, bakit siya nagbigay nag-commission siya ng mga kapare? See, that's the difference. Reconciliation. Ibig sabihin po nun, mahalaga yung pare dahil unang-una, sila magbibigay ng advice dun sa kasalanan mong ginawa. Reconcile nga eh, no? Tapos, bibigyan ka ng advice dun, saka kanya bibigyan ng absolution o pinatatawad ka na sa pangalan ng Ama, ng Anak. Hindi sa pangalan niya, pinatatawad na kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So, yun po magiging problema doon kapatid. Kaya ganun kahalaga ang confession. Kasi Sacrament of Reconciliation, may Sacrament of Reconciliation yun. Meron siyang bibigay ng advice at the same time may pagpapatawad. Narinig mo ngayon sa mga pari ng Diyos ang pagpapatawad. Yung ganun kahalaga ang confession kapatid. Bro Jando. Hindi pala ako narinig. Okay, next question is from Don Med. Sabi niya, Bro Romer, kaninang 4:30 a.m. sa aking panaginip, nakahawak ako ng papel. Anong papel? Papel. At sinabi. At sinabi ko sa mga taong nanonood, ganito ang pagtaboy ng sumpa. In the name and the power of Jesus and Mary, devil, get out! Ano yung masabi mo doon, Brother Romer? Jesus and Mary.
Jesus and Mary kasama eh. Wala na, klarong-klaro po talaga na galing yon sa ano, yung sa spirit of divination. Yung sa dream kasi yan eh. So, ano po natin, wag na po nating paniwalaan yung lahat ng mga ganyan. Kasi kapag nagsisimula na magbibigay na yan ng papel, magbibigay na yan ng bato, magbibigay na yan ng ano, kahit na ano, kristal ba yan or ano mga bato na yan, nagsisimula na yan na gagawin kang isang manggagamot or isang medium or isang albularyo. So, kapag ganyan, kapag kapabalik-balik na po yan na dream na yan, yung vivid dreams, mga ganyan, na paulit-ulit talaga, na yan ang palagi ang nagpa-pop up talaga sa ano sa panaginip mo, mag-renounce na po kayo. I-process nyo na po yung sarili ninyo. Mag-ano na po kayo, tingnan nyo na po talaga yung sinful lifestyle, yung trauma, yung occultism, at saka yung opening sa third eye. Kasi yun po ang nakakapagpa-open sa ating psychic ability. Yung kasalanan, yung trauma, yung occultism. Kasi kapag meron ka niyan, siguradong sigurado na po yan. Na-open talaga yung third eye mo. Kaya nga po, kapag may nagbibigay, wag nyo na po yung wag nyo na pong i-interpret yan. I-renounce nyo ng mabuti, i-renounce nyo po talaga ng buong puso kasi ang spirit of divination, nagpapagamit talaga sila. Kapag nag-oo ka na dyan sa dream na yan, sigurado talaga magagamit mo na yan. Magkakaroon ka na ng yung iba nga, nakakasalubong lang nila ng mga tao, alam na nila kung kailan mamamatay. Meron yan doon sa Bukidnon na grabe na yon, halos matulala na siya kasi kumpleto yung araw, kumpleto yung oras. O na ito talagang tao to mamamatay. Nung naano niya, kakilala niya, patay talaga, tamang-tama talaga. So nung niya, pag punta niya doon sa exorcist, nag-react siya. Nawala Hello? mic mo, bro. Romer? Ay bro, Hindi ko siya marinig. Nawala, bro. Romer? Rojando? Hello? Oh, Nawala si Bro Hello? Romer. hello bro. Nawala ka bigla. Go ahead. Na lobat yung isa. So ganito, kapag na-open yung psychic ability, delikado po talaga. Kailangan nyo po talagang i-renounce. Hindi po talaga ako. Hindi ko po yun pinopost po muna. Yung sa psychic ability, yung sa renouncement ng occult third eye, dapat nyo po talaga na malaman kung paano talaga yung pag-process sa sarili natin na kung open man yung third eye ninyo. Kasi magre-react lang kayo Wala si Brother kapag Romer. Okay, na, nawala si Brother Romer. So, Narinig, narinig mayroong namin. isang tanong naman Hello, bro. from Narinig. Bro Jando, narinig. Hello bro. Kasi Bro Mangutan. Jando nawala. Rojando, narinig namin siya. Nawala si Bro Jando. Naraman ko. Hindi na nagsasalita si Bro Romer. Bro Narinig Romer. mo? Ay, narinig mo? Narinig ka namin, Bro Romer. Si Bro Jando, hindi tayo narinig. Ay, hindi ka, baka si Bro Jando, hindi. Sensya na Ah, bro, Romer, na nawawala-wala kasi internet namin bro. yun Ay, pala. oo, kaya nga pala, oo. Yun ang dahilan. So, ganito po, i-process niyo po yung sarili ninyo. Hintayin ninyo na i-post ko kasi kailangan po talaga ng proper way para madaling mawala po yung spirit of divination na yan. Kasi kapag didiretso ka talaga sa deliverance, ang dami talagang nagrereklamo, umaga, tanghali, gabi na yung pagdi-deliverance nila, pero grabe pa rin yung harassment, hindi pa rin nawawala. Bakit? Kasi hindi nila pinaprocess yung sarili nila, yung trauma nila, yung anxiety nila, yung depression nila. Konti lang ng harassment, matutulala. Nervyos na or mag-aalala na. So hindi po 'yun pwede. Tanggalin po natin 'yon. So kailangan po talaga na wag niyong ipa-activate yung fear, yung faith po natin.
Kasi minsan, no, ang mga demonyo, kapag halos na mawawala na yan, magkikreate yan ng maraming retaliation, pero tolerable. Kapag hindi mo yan napansin, na bigla kang matatakot at mangangamba, mas lalong magkakaroon ng stronghold yung demonyo yung sa occult third eye. Hindi yan aalis. Kaya nga advice namin sa mga pasyente na mayroong mga ganyan, mag-renounce po tayo ng maigi. Yung isa puso po natin, magkumpisal po natin, iwasan po natin yung mga kasalanan, yung mortal, yung pabalik-balik na kasalanan, iwasan po natin yan. Lalong-lalo na sa last, grabe yung sa last eh. Grabe yung makakapit yung mga demonyo diyan sa last. So renounce muna natin yung yung sa unholy soul ties. Kailangan po 'yon. Tapos yung sa sinful lifestyle, iwasan yung mortal sin. Ang dami nating iiwasan bago po natin makamit yung healing. Kaya nga po, wag po tayo magmadali. Kasi ang dami po talaga ngayon na gusto lang nila ang healing pero walang processing. Hindi po yan pwede. Wala po yung saysay. Huwag tayong magpatrap sa healing. Magpatrap po tayo sa conversion. Buong buhay natin, convert po natin. Kasi yung mga na yan, mga retaliation na yan, kayang-kaya lang natin yan. Kaya nga, Padre Pio, si Saint Mary Vianney, lahat ng mga santo, halos binubugbog na yan ng demonyo. Pero nasa puso sila, masaya sila. Kasi doon sila nagkakaroon ng faith palagi. Na sabi nila, mahal na mahal ako ng Diyos. Hindi ako pinapabayaan ng Diyos. Taliwas kahit na ganito yung sinapit ko sa buhay ko. Kahit na ganun ang pagbugbog ng mga demonyo sa kanila, grabe pa rin yung love nila kay Lord. Hindi sila natakot, masayang-masaya pa rin sila. So yun po ang pinaka-importante sa atin. Sa mga nagtatanong bakit hindi lumalayas yung demonyo, may plano ang Diyos. Wag tayo magmadali. Kasi yung mga retaliation na yan, yung mga harassment na yan, may plano ang Diyos para mag-grow tayo. Kaya nga po sa nagtanong kanina, i-renounce, wag na wag paniwalaan yung mga dreams kasi nasa Biblia na yan na bawal talaga na paniwalaan yung mga panaginip. So na lang bro, ulitin mo na lang yung yung verse niyan bro sa Sirach kung meron ka. Si Bro Junri yata meron. Ano bro? Yung sa panaginip bro para maano sila hindi yata to nakikinig hindi kasi sila parang hindi sila nanood nung una bro Yung yung sinabi panaginip? natin about sa panaginip. Yung sa Sirach 34. Ecclesiastico 34 6 at saka 7. So ito po ating mababasa mga kapatid. Hindi dapat pahalagahan ninuman ang panaginip. Liban na lamang kung iyon ay talagang pangitaing mula sa katastasang Diyos. Marami na ang nalinlang ng mga panaginip at ang mga umasa dito ay napahamak. So yun po talaga ang insakto talaga na verse dun sa Biblia. Kaya nga po iwasan yung mga panaginip na yan kasi ginagamit yan ng mga spirito ng divination, yung sa occult third eye. So yun lang po bro Jando. Okay, thank you sa iyo brother Romer. Then may tanong dito from Remy Soringa. May nag-raise Sabi hand ni- Jando. Ha? May nag-raise ng hand. May nag-raise ng hand ito. Sige. Sabi ni simple lang naman to eh. Sabi ni Remy Soringa, pwede mangutana Brajando Alabado sa wala pa ang Genesis 1:1 naan na ba ang RCC? Okay, ito yung aking sagot. Wala pang mga relihiyon na before Genesis 1:1. Wala pang Judaism, wala pa si Adan, wala pa si Eva, ano pa? Wala pa si Kristo nagkatawang tao dahil ang RCC nagsimula yan nung nagkatawang tao si Kristo nagtatag ng iglesia.
Doon nagsimula ang RCC. Pero before Genesis 1:1, hindi pa nagkakatawang tao si Kristo, so wala pa siyang iglesyang itinayo. Yan ang aking sagot kay Remy Soringa. By the way, ito last na lang to question ni magtatanong si Jean Murado. Jean Murado, good evening sa iyo. Po, good evening. Good evening po. Hello po. Yes, hello, good evening. Ayan. Ayan po, good evening. So, yung tanong ko po is parang ano po siya, continuation. Isa po ako sa nagtanong last year ng December 8. Apo, December 8. Tapos po, nung time na yon is itanong ko lang kasi after po nung pagtanong ko ng time na yon, grabe po yung lagnat, tsaka kinabukasan, nag-grocery kami, grabe po yung suka ko, umabot po siya ng 3 days. And then po, pagkatapos po nun, so sobrang hinang-hina ako, pero sumasabay po talaga ako sa rosary. Pag sumasabay po ako, grabe po yung suka, umabot po sa time na na-admit ako. So pagka-admit ko po doon, pagka nalagyan ako ng dextrose, medyo okay na siya. Pero hindi po ako basta makatayo. And then, I think after 3 days, nung kaya ko nang umupo, nag-grocery po ako ng ako lang sa sa ospital. Tapos doon po ako parang na-shock na pag-grocery ko po, parang natanggalan ako ng tinik, tapos pagtayo ko, ba't parang nakatayo ako agad? After lang po ng rosary, ano po yung maisasagot nyo po about doon? Brother Romer? Okay. So, doon po, ikaw yung nagtanong nung meron kang kapitbahay na yung lola mo na merong yun tambalan? Opo. Okay. So, sa ganyan po na harassment po yan. Harassment. Harassment po yan. Bakit? Kasi naliwanagan ka na sa katotohanan. Yun ang mga demonyo kasi, sa katikism pa lang talaga, yun ang pinaka-importante. Hindi yung diretso deliverance tayo. Yes. Once na malaman mo talaga yung katikismo ng simbahan, mawawala ng stronghold yung mga demonyo. So dahil nawalan sila halos ng kapit sa iyo, anong ginagawa nila? Nag-retaliate sila. Nag-retaliate siya sa iyo. Bakit ka bakit ka na diretso sa ospital? Kasi ang mga demonyo kasi kapag ikaw, for example, hindi ka prepare ba? Wala kang prayer of protection. Yes po, yung time na yun. Kasi first yung time na yun. Oo. Tapos yung lola mo, malapit na malapit sa bahay mo. Pero, so, syempre, yun pong time malayo po ako, nasa city po ako. Malayo ka. Oo. So yung mga espiritu na yan, yung mga demonyo na yan, alam na nila. Kasi, for example, open third eye mo, di ba? Opo. Kapag ka-open yung third eye mo, posible kasi yan, kasi yung demonyo kasi sa spirit of divination, tinatawag yung familial spirits, ibig sabihin na namana mo talaga. Yung pagkakaroon mo ng third eye, doon talaga sa lola mo. Kasi yung mga spirito ng familial spirit, sabi ni Padre Cabading, nakaano na talaga yan sa dugo mo. O nandoon na talaga sila yan sa 4th hanggang 10th generation. Napapasa talaga yan nila. Kaya nga, alam na nila yung patutunguhan ng conversion mo, kaya nila ni-retaliate. So dahil din sa pagdarasal mo, pagkapit mo sa mahal na ina, magsusuka ka, natural, madidehydrate ka talaga kasi grabe yung suka mo. Halos nga yung iba isang timba na tubig na yung ininom lang nila. Halos 1 litro lang, bakit nagkasuka sila ng 1 timba? Dahil po yun sa mga demonyo, kagagawan po yun yung oppression ng mga demonyo sa iyo. So dahil sa pag-rosary mo, pagbalik mo sa Diyos, naliwanagan ka, nung nandun ka sa hospital, pag-rosary mo, nawala talaga yung tinik,
doon ka po talaga. Pinaka-importante kasi si Mama Mary sa spiritual battle na to. Kasi yung ina, hindi yan mag-iiwan ng anak. Nandyan pa rin yan palagi sa tabi natin. Kaya nga po, yung ano namin, yung advice talaga namin doon sa mga pasyente, mag-grocery ng mag-grocery. Mag-chaplet ng Divine Mercy. Yun kasi ang pinaka-importante sa buhay natin. I-process muna yung sarili. Sa Yes prayer po. life, yung sa cares, hindi lang sa cares, punta ka ng renouncement, Yes po. sa Magawa occult ko of na po yun. divination. Yun ang pinaka-importante kasi kapag ka mag-proceed ka na doon sa deliverance, konti na lang yung reaction mo. Hindi ka na yung magngingisay na para kang mag-wild na para halos tatalian ka na. Hindi po tayo ganon sa exorcism and deliverance na pare-reactin lang natin yung mga pasyente. Ang gusto natin na matanggalan ng stronghold yung demonyo. Kasi bakit nagre-react yung mga demonyo? Kasi nakakapit sila ng nakakapit. Parang bata ba na ayaw nilang bitawan yung poste, doon sila anong gagawin nila? Magwa-wild. Hindi yan matatanggal yung kamay niyan. So anong gagawin natin? Tatanggalin natin yung stronghold kung saan siya nakakapit sa iyo. Kasi sa deliverance and exorcism ministry, ang pinaka huli na aalis na demonyo, yung spirit of divination. Yan ang sabi ni Padre Cabading. Yung sa third eye, yung sa occult third eye, yun ang pinaka-last na aalis. Kasi ano pa lang ginagawa ng mga demonyo na una, yung demonyo na nakapasok, sila yung magpoprotekta doon sa spirito ng divination. Kaya nga kung meron kang yung sinful lifestyle, meron kang yung sa unholy ties, announce mo na yan muna. O i-renounce mo yan, tsaka magsimba ka, kumpisal, baguhin mo talaga yung sarili mo. Kasi ang dami doon sa office na prepare ka ba? Yes, prepare. Parang diretso lang. Pwede ka naman makasabi na yes, prepare. Pero sa totoo, hindi. Kung ang daming mga ganyan na kaso, yung mga talaga, yung faithful talaga, yung grabe yung pag-renounce nila, grabe yung pagbago sa buhay nila, yun talaga, yung konti lang yung reaction. Kahit na imbis na malakas yung reaction nila sana, natatanggalan ng stronghold ng demonyo, kaya nga mild lang. So yun ang gagawin mo, sister, no? I-follow mo na lang kasi ipopost ko na yan kapag maka-explain ako ng mabuti. Actually Yung po, sa renouncement. Brother Romar, nagawa ko po yun nung time na yun, yung naging okay na ako, nagawa ko na yung renouncement. Meron kang solemn renouncement. Merong solemn renouncement Wala, kasi hindi. Yung tinuro lang po ni Father Darwin, yung 3 times babanggitin. Yung yung Most Immaculate and Loving Virgin. Closing of third eye yun. Meron tayong hindi po, yung ano nga yun, basta yung pag-renounce lang, sobrang ikli lang po yun, ginawa ko po siya doon sa simbahan. Tapos kasi first time ko noon mag-renounce, para pa akong mahihimatay noon eh. Pero ngayon, hindi na masyado. Hindi na po, tsaka hanggang ngayon kasi pero may ma-feel ka pa rin. Sa lang po, ito po yung ko po, karagdagang tanong kasi kumbaga parang may napansin na ako kung saan, 'di ba sabi niyo po nahahanapin kung sino ba talaga yung opening or yung ganon? Yung openings ng buhay mo kasi ikaw lang nakakaalam niyan At yung sa akin. Yung sinful lifestyle o ganyan. Okay po. Yung sa kasi hindi lang po sa akin, yung mas worst po is sa papa ko. Tapos yung sa papa ko po, kasi since din nung nalaman ko po to, since nung last year, November until now, every day po kami nagro-rosary. Tapos nung umuwi po ako sa amin after nung nung pagka-admit ko ata nun, as in 1 week po siya, doon ko po mas nakita na talagang yung sa papa ko is may kapit ng demonyo. Kasi dati po, nagsasalita po siyang mag-isa, nagsasalita po siya nag-iisa sa madilim na
sa gilid, yung mga ganon. Tapos nagwawala. Nung nagro-rosary na po kami, nung first time nagro-rosary is straight 1 week kasi umuwi ako sa amin sa isla. Sobrang laking pagbabago po. Pero, eto din po yung isa sa mga tanong ko kasi yung lola ko po, sinabi niyo man po nung December 8 na wag ako lumapit sa lola ko. Ginawa ko po yun. Pero yung bahay po talaga namin is pagbaba sa bahay namin, bahay na nila. Tapos yung lola ko, laging nakatambay doon sa harap ng bahay namin. Hindi niya po alam yung ganitong sitwasyon. Yung may alam lang po nito, yung mama ko, kapatid ko, except yung papa ko. Tsaka sa kapatid kong lalaki. As in, ginagawa ko, sinishare ko na po sa kanila yung reason sa papa ko, yung dapat gawin, yung mga ganon. Sinabi ko kay mama, yung mama ko po, nagpupunta sa lola ko kasi mama niya po niya. And then, lalo na po ngayon na nagkakasakit. Ano po kasi sinabi ko kay mama, kung patuloy mong gagawin yan na lagi kang nagpupunta, kasi siya po yung anak na mas malapit sa lola ko. Nasa 80 na po siya. So need ng care ng isang tao. Ano po ba yung dapat namin gawin? Kasi gusto ko po sana na tawag dito, makatikais yung lola ko. Mashiran ko po ng alam ko po dito. Pero po pag lumapit ako sa kanya, lumapit lang, walang touch sa body. Medyo okay lang po. Pero pag parang umaabot po yung katawan namin, kasi isang beses po, sobrang sakit ng ulo ko, di ko matawag dito, di ko na naman maintindihan, tapos dahan-dahan yung balikat ko, bumabagsak. Pero after naman ng rosary, mawawala din. Ano ba yung dapat namin gawin po? So, ganyan, Dun no? sa lola ko. Mas maganda po talaga kung meron kang malapit na team dyan, ipaprocess mo. Yung sa lola ko po? Oo, yung sa lola mo, magbigay ng katekism, tapos merong pare na ano yun sa kanya. Kailangan po yan, kumpisal doon sa kanya hanggang sa maintindihan niya talaga. Yung maintindihan niya talaga yung yung katekism ng simbahan. Oh, kasi delikado man po na ikaw talaga mismo ang pupunta. Kasi yung espiritu ng divination na nasa kanya, talagang magte-tempt yan doon sa iyo na open ang third eye. Magcha-charge ka niyan. Kaya nga, magtataka ka, kapag kalalapit ka lang, mag-touch ka lang sa kanya, babagsak, nasasakit yung balikat mo. Bibigat yung balikat mo kasi albularyo ang lola mo. Oo. O yan ang sign na na ano ka na yan ang sign na na meron kang nang sa albularyo, meron ka talagang kaliwat yung yan Oo. dapat talaga na mag-ingat ka doon sa mga tao na yan, sa lola mo. Hindi naman yan masama. Na ibig sabihin na nilalayuan natin yung lola natin. Hindi yan masama. Nag-iingat ka lang kasi yung mga espiritu ng divination, kahit na na-close yung third eye mo, no? Kahit na na-close na yan, alam nila na galing ka doon, na open yung third eye mo noon kasi meron yang peklat. Ang peklat ang tinitingnan nila. Tapos magsasabi na yan, ay open ang third eye nito. So anong gagawin nila? Itetempt ka na naman na mag-touch doon sa lola mo. Mag-aano siya na, maawa ka doon sa lola mo. Once na makatouch ka niyan, sigurado, ma-open yung third eye mo ulit. Yan nga ang delikado. Kaya nga, kung meron kayo na malapit dyan na team, wala talaga. Yan ang mahirap kasi kapag yung mama mo hindi na-empower, yung papa mo hindi na-empower, ikaw lang ang na-empower, mahirap. Yung mama ko po na-empower na siya kasi... sige, yun ang mama mo. Ang mama mo ang way. Yun nga po, Brother Romer, kasi parang mag-aaway sila pag pag nag-share yung mama ko.
May parang Ano lang, ganito lang sister ha, ganito lang. Kapag yung lola mo ay ayaw talaga matigas yung ulo, di ba? Ganyan, hindi talaga nakikinig. ano I-try po, mo, nagagalit i-try mo, i-try mo, ito ha, makinig ka. I-try po. mo na gamitan sila ng exorcism oil, salt, at saka water. Painumin mo siya ng merong konti na salt doon sa tubig. At saka yung mga pagkain nila, lagyan mo ng salt, exorcism salt. Yun ang pantimpla mo. Tapos Ah, yung oil na for example, merong gulay, lagyan mo ng exorcism oil. Kasi meron tayong tinatawag na spirito ng kabubuhan. Kahit na anong explain natin, hindi yan tatalab sa kanila. Once na matake nila yan, manghihina yan, hanggang sa makaintindi na yan. Meron kaming pasyente na ganyan. Oh, hindi talaga naniniwala yung guard namin, yung guardia namin doon sa sa Office of Exorcism. Galit na galit niya ni Padre. Sabi niya, bakit ako maniwala sa pare na yan? Na na-save ako dahil dito sa anting-anting ko kasi binaril yan eh. Hindi yan talaga hindi talaga yan nagkasugat. Tumama talaga yung mga bala sa katawan niya pero walang sugat. So sabi niya na dahil sa kapangyarihan ko, hindi ako buhay pa ako hanggang ngayon. Pero nung nilagyan ng mm, exorcism oil kasi manggagamot yun eh. Albularyo yun eh. Nung nilagyan ng exorcism oil yung yung likod niya, grabe, sigaw siya ng sigaw. Suka siya ng suka, pinainom suka ng suka hanggang siya na mismo ang nag-decide na pupunta sa Office of Exorcism. So doon siya nakaintindi. Nakaintindi talaga siya doon sa hanggang sa bumalik siya sa simbahan. Total talaga yung pagbalik niya. So ganun ang gagawin mo sa lola mo. Si mama mo lang ang gagawa niyan. okay. Wag na ikaw ang gumagawa kasi alam ng demonyo na open ang third eye mo. Yun nga po. Kaya nga kahit na simple touch lang doon sa lola mo, Mm, sigurado, wag talagang pahawakan yung bro mo, yung noo mo. Kasi minsan, yung mga albularyo, kapag ka-open yung third eye mo, hahawakan yung noo mo. Imbis na sarado na yung third eye mo, ma-open yan ulit. Kaya nga sabi ni Padre Cabading, mag-ingat tayo. No, mag-ingat tayo. Kaya an nga pala, ang dami doon sa Office of Exorcism, na close na sana yung third eye, sumasama pa doon sa mga possess, nagagala, kahit na saan pumunta, parang nagbabanding, ano nangyari? Bumalik na naman sa dati. Kasi open ulit ng mga demonyo. So yun lang. ano po, ay, hindi pa po ako tapos. O renounce ka, Okay, mag-renounce ka talaga. opo, announce ako yung solim na lang po hindi. Tapos ano po, nung nakaraan kasi so ako po yung isa sa mga close talaga po sa lola ko. Bumisita po ako pero distansyado ako. Tapos nag may protection na po ako, yung prayer protection tsaka yung sacramentals. Isa po sa napansin ko is yung sa kapatid ko na babae kasi magkasama kami. So bumisita siya. Tapos, nakalimutan ko din na bumisita ka pero distansyado lang. Idumikit po siya. Sabi niya, pag dikit daw niya, medyo bumibigat din yung ulo niya. Ano po yung, kasi na pinapaprocess ko din po siya, O pinapa-renounce. parehas talaga kayo ng kaso na yung mga spirit of divination sa occult third eye, delikado talaga na pupunta kayo doon sa lola mo kasi albularyo, di ba? Opo, Albularyo yung lola mo. So, syempre, kapag pumunta kayo doon, tapos na-process na kayo, magwa-wild pa kayo niyan. Hindi natin alam kapag i-deliverance kayo, magwa-wild kayo. Kasi the more na lalapit kayo doon, magta-touch kayo sa lola mo, the more na yung spirito ng divination na galing sa kanila, magdadagdag yun ng mga demonyo sa inyo. Kaya nga meron akong pasyente, 14 years old, kumakain na siya ng flesh, yung baboy, yung kapag naghihiwa yung mama niya ng karning baboy, kinakain niya, sekreto niyang kinakain. Alam mo, nung nag-deliverance kami dun sa Bohol, okay na sana siya. Okay na talaga sana siya. Pero meron isang process na lumapit sa kanya. Sabi niya, tinats, kinuha niya yung kamay. Sabi niya, kumusta ka? Hindi niya alam ha? Hindi alam ng bata
kumusta ka? Kumusta na? Okay ka lang ba? Ano lang, pray ka lang ng pray. Yung sabi ng isang poses, alam mo, nag-wild uli yung bata. Anong sabi ng bata? Salamat sa babae na yon. Kasi konti lang sana kami ngayon, pero nadagdagan kami, naging milyon. Oo, yun ang sabi ng demonyo. So, mag-ingat po kayo. Kasi yung mga albularyo kasi, nagpapadala yan ng demonyo doon sa inyo kapag ka-open yung third eye ninyo. Kaya nga kasi nagpa-process kayo ng nagpa-process ngayon, delikado talaga kapag ka hindi kayo nag-prayer sa protection. Yan po. Yan ang po ang pinakakailangan. Yung sacramentals natin, gamitin natin. Yung sinabi Yes po. ko kanina, para mahimasmasan yung lola mo na albularyo. Everyday ko na po ina-apply yung mga tinuturo po, lalo na sa punto per punto. And ito din po, kasi yung sa amin kasi hindi lang po yung case na meron ako. Kung baga, ito pong tawag dito, itong religious na ito po is halos lahat ng angkanan. Malaki talaga, matagal talaga yung proseso na yan, sister. Kasi Tapos, hindi nagko-cooperate lahat eh. Kami Ang lang, kailangan talaga mag-cooperate. Sa ngayon po kasi, kami pa lang yung sa family ng mama ko. Si mama ko po, medyo na po siya talagang, kumbaga, nasa 75% na yung paniniwala niya. Kasi na-experience niya po, yung sa papa ko, nagro-rosary po kami. When nagro-rosary po kami, yung papa ko po nagsasalita ng ibang lingwahe. Opo, ganyan po siya dati, nagsasalita ng ganyan. Tapos, nung time na yun po, yun pa lang po yung pagsasalita niya ulit. Kasi nakikinig po siya while nagro-rosary kami. So, ganito po yan, sister ha. Dasal lang kayo ng dasal ng rosaryo. Yung papa mo, painumin mo din ang exorcism, yung salt, water, yun, hanggang sa matanggal yung mga demonyo na nakakapit sa kanya. Kasi alam mo, sister, meron kaming bagong kaso ngayon, pare. Grave oppression. Ano yung grave oppression? Partial possession. Hindi pa siya totally ha, partial pa lang. Nung diniliverance ni Padre, yung sinolim ni Padre, nagsasalita talaga, nagwawala talaga. Pare na yun ha. So ano pa kaya doon sa atin na mga laiko? So kailangan po talaga yung i-process yung buong pamilya. Yung pinaka-importante. So magsisimula lang tayo sa sacramentals. Yun ha, yung sacramentals. Siyempre magkumpisal muna lahat ng pamilya. Tapos dahan-dahan gamitin yung sacramentals. Kasi yun ang nakakatulong eh. Nakakatulong yan Yes sa po, harassment. po si mama nagro-rosary tapos kami po. Sige lang, ipopost ko lang yung yung sa Spirit of Divination, hindi yung lang nandun sa black book, mahaba-haba to na pag-renounce. Okay po. To, ang daming renouncement nito. Din, mahaba-haba din to. So kailangan kong i-explain muna para meron din kayong guide. Kasi yung anong pinaka-importante, hindi man tayo albularyo na diretso tayo deliverance, magkaka-react lang tayo niyan. Hindi yun aalis yung demonyo. So kailangan po talaga yung yung proper way ang gamitin natin kasi hindi natin gusto na mag-react kayo, na mag-react. Yes po. Ang gusto natin na mawalan sila ng stronghold sa buhay natin. Yung demonyo mawala ng kapit sa buhay natin sa pamamagitan ng pag-process sa sarili natin. Yung faith lang, huwag tayong magmadali. No, huwag tayong magmadali. Lang natin, i-offer natin kay Lord lahat ng mga harassment natin, yung retaliation, yung mga konting retaliation. Kasi yan ang sign na nasasaktan na yung mga demonyo sa dasal ng simbahan. So importante po yan, yung dasal natin na punong-puno ng pagmamahal. Kapag ka may retaliation, isipin mo na ito ay love ng Panginoon. Kasi hindi naman ibig sabihin na kung may retaliation ka na konti, tolerable lang, pinabayaan ka na ng Diyos. Hindi. Mahal ka ng Diyos. Ganyan ang mga santo na mag-isip. Once na merong sakit sila na ikamatay, anong sasabihin nila? Salamat Panginoon.
sa grasya mo na binigay sa akin na para ma-purify yung sarili ko, para mabayaran ko ang lahat ng kasalanan ko. So yun lang po, sister. Thank you so much po. Bro Back Jando. to you, bro. Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. Dahil sa alas 10 na po ng gabi, alas Bro, 10:19 na. Narinig Jando, ba ako? so- Yes. Bro Jando, yung rekolektados, maganda yung tanong mo bukas. Si Bukas Recollect. i-reserve mo na lang yung rekolektados. Ang ganda ng tanong niya dun tungkol sa pagkaano. So bukas sagutin natin yan, wala na kasing oras. Rekolektados, i-ano mo ako bukas, i-remind mo ako sa tanong mo, i-ano mo ulit para maibigay natin sa live. Napakaganda ng tanong ni Rekolektados dito sa ano ni Kaabag ni Bro Junri. Bukas na lang po yan, Bro Jando. Kaya pala yung nakulito, wala rito eh. Okay. So, atin na ibigay na lang sa huling mensahe na lang dahil pasalamat na tayo. Ating unahin si Brother Romer. Brother Romer ng Manolo Bukidnon. Ikaw muna mauna, bro. Okay, so sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat po. Patuloy po kayo na magsuporta sa punto por punto. At iano ko na lang, bro, yung doon sa page ko, yung sa Romer Gutwal, doon ko lang po i-explain yung about sa Spirit of Divination para doon po sila mag-follow, makita po nila. Tapos mayroon silang guide paano po talaga yung proper renouncement. So sa lahat ng una-una sa Diyos, sa mahal na ina, God bless us all. Good night. And Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, so atin naman ibigay naman ngayon kay Brother Aljan Bagat na naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Aljan. Bro Aljan, hindi ka marinig. Ayun, na-mute na naman ako ulit. Ayun, maraming salamat Brother Jando. Sa Diyos po ang pagpupurit kidakilaan makilanman mga kapatid. Dahil natapos na naman po ang ating programa ng Hatiwasay, no? At yun po mga kapatid, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa Mr. 721 Catholic at Brother Romer. Promote mo yung YouTube channel mo na naka-live na po ngayon, Brother Romer. Okay, bro. Aljan, yung sa Romer Gutwal po, paki-subscribe na po para doon ko na lang po ipopost yung yung sabi ko kanina, yung sa Spirit of Divination at saka yung sa prayers po para mag-guide po kayo yung sa mga may problema po talaga sa occult third eye. So yun po, i-explain ko doon baka bukas po para meron naman kayo na idea kung paano po talaga yung proper renouncement po. Yun po ang pinaka-importante sa atin, yung renouncement. Huwag po diretso deliverance kasi yung mga albularyo, yun po ang ginagawa nila kahit na wala kang kumbisal, wala kang preparation, ginagamot ka nila, mangingisay, pagkatapos pauwiin ka sa bahay, yun lang. Yun, hindi po tayo mga ganun ha, hindi po tayo albularyo. Yung proper way po natin, yung conversion. So yun lang po, bro. Ayun, thank you so much sa Brother Romer. At yun lang po mga kapatid, isang paalala po, palagi pong pinapaalala sa atin ni Brother Angel Santos, tayo po yung mga aliping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lamang. To God be the glory. Back to you, Brother Jando. Okay, Brother Wendell Talibong. Ikaw naman, Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat, sa ating mga kasama. At ipanalangin po natin ang kaluluwa ni Apo Francis. Alam naman natin na ang binigyan ng malaking function sa simbahan, malaki ding pananagutan. Panalangin din natin ang darating na Papal Conclave na sana ang College of Cardinal makapili ng karapat-dapat na mamuno sa Santa Iglesia. Maraming salamat po. Okay, ito naman ibigay naman ngayon kay Brother Junre naman. Brother Junre. Yes. Medyo ako'y naiidlip na. Ayan. Medyo naiidlip ka na? Naiidlip na nga eh. Ako, kanina pa ako tulog rito eh. Ayan. So,
Maraming salamat po mga kapatid. Sana marami tayong natutunan sa gabing ito. See you tomorrow. Bless all. Back to you, Bro Jado. Kanina pa ako nakaganyan dito. Kanina pa ako tulog dito. Minsan ano lang ako, naalipong katanong ko, tinipitin ko ano na ba nangyari. Okay, tulog muna saglit. Okay, atin na bibigyan ng mga yon kay, kay Father Darwin. Father Darwin. Hello mga kapatid, magandang araw po. Dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo at wala po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At merong diocesan, maraming diocesan at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Dalhin niyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong, sana matulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin. At marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fight Team Maria to tax FD with a humble heart po. God bless. Okay, ito na may bigyan ng mga yon kay Brother Angel Santos naman. Brother Angel. Amen. Praise the Lord. No? Muli, maraming salamat. Una-una po sa Diyos, sa kanya lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary. No? Maraming salamat po. At ang ganda ng tanong ni Recolectados, bukas po yan. Paano yung mga paano daw yung mga halimbawa totally walang pare, mayroong language barrier. Alam niyo po may batas ang simbahan yan. Ang ganda ng sagot ng simbahan yan. Bukas po, bukas na po yan. Ang ganda, no? So paalala po sa atin yung Hosea 4:6, no? My people were destroyed because of lack of knowledge. And dito mapapansin natin, napakaraming dating natututunan, no? Hindi lang to sa turo ng simbahan, spiritual warfare. Hindi natin natututunan to sa eskwelahan, no? Kahit nga sa misa dahil focus on the ebanghelyo. So napakahalaga nito. Napakarami natin na matututunan. Actually, hindi lang sa physical na karamdaman, pati yung mayroon pa lang tayong mga may kalaban tayo, mayroon pa lang, hindi lang pala pinanggagalingan yung natural illness. No, so mayroon talagang mayroon problema, may mga supernatural pa, fraternal war sa mga fraternal word ba na galing sa ibang So hindi natin alam yun dati. Pati yung turo ng simbahan, may ganito pala, may ganun pala. So everything comes tandaan, tingnan mo yung lahat ng natututunan natin, connected siya sa kaligtasan. Hindi lang sa physical na kagalingan, kundi yung spiritual na kaligtasan. So napakapalad po natin, sana ma-share po natin ito. Napakapalad natin, tayo lang ngayon actually sa buong mundo, tayo lang mayroon nito na almost complete na, no, yung aral dito ng binubuo na natin ng aral sa kaligtasan natin. So, paalala, panghuli po itong ebanghelyo, ang ganda na sinabi dito sa panghuli, nang si kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinagpahati-hati at binigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. Ang ganda-ganda ng message dito, no? Very powerful, very mystery. Hindi nila kilala siya pero nagdumpot ng tinapay. Sabi actually noon hindi siya banal na misa o Eucharistia. Ang tawag noon breaking of the bread.
during that time, ancient time. Breaking of the bread talaga ang tawag nila doon sa banal na misa. Tingnan nyo rito, nung nandito yung kabuuan nun eh. Nung nagdumampot siya, nagpira-piraso, talagang they opened their eyes. Nakilala siya at nawala si Jesus. Bakit? Totoo po, yung banal na Eucharistia. Actually, hindi siya nawala. Siya na yon, yung mismong banal na ostya na tinapay na tinatanggap natin sa misa. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. And good night, everyone. Yeah, good night sa iyo, Brother Angel, at good night po sa lahat. Closing prayer na po tayo in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.